Pamagat. Ang kaharian ng dalisay na ilaw. Simula. Sa isang malayong kaharian na tinatawag na Erawan. Naging kilala ang mga tao sa kanilang sining ng paglikha ng liwanag. Ang kaharian ay pinaghaharian ng isang mabait na reyna. Si Reyna Liwanag, na nag-utos na gamitin ang kalikasan upang makalikha ng magagandang ilaw mula sa mga bulaklak at bituin. Sa gitna ng kaharian, may isang batang babae na nagngangalang Lyra. Si Lyra ay may kakaibang kakayahan na makapagdala at makapag-promote ng liwanag sa mga damo at bulaklak sa kanyang paligid. Ngunit isang madilim na gabi, isang masamang nilalang na tinatawag na Shadow ay bumisita sa Erawan. Ang kanyang layunin ay sumupil sa lahat ng liwanag at palitan ito ng dilim at takot. Nagsimula siyang umanib sa mga alon ng kadiliman, na unti-unting bumabalot sa kaharian. Gitna. Nang mapansin ni Reyna Liwanag ang paglitaw ng dilim, tinipon niya ang kanyang mga tao at nagpasya silang ipagtanggol ang kanilang kaharian. Ngunit kahit anong pagsisikap nila, hindi pa rin nagtagumpay ang mga tao laban sa puwersa ni Shadow. Dito, nakuha ni Lyra ang atensyon ni Reyna. Ako ang makapag-uugnay ng liwanag, o Reyna. Pero kailangan ko ng tulong ng mga bulaklak at ng liwanag ng araw, wika ni Lyra na puno ng determinasyon. Inatasan ni Reyna Liwanag si Lyra na hanapin ang pusong liwanag. Isang ancient na kayamanan na naglalaman ng pinakamakapangyarihang liwanag sa mundo. Kasama ang kanyang mga kaibigan. Sina Thalia, ang matalino at mapagmasid na Prinsipe, at Ares, ang matatag na mandirigma. Naglakbay sila sa madilim na gubat patungo sa bundok ng liwanag, kung saan nakatago ang pusong liwanag. Ipinakita ng kanilang paglalakbay ang mga pagsubok at panganib. Nahaharap sila sa mga halimaw ng dilim na ipinadala ni Shadow. Ngunit sa kanilang matibay na alyansa at ang natatanging liwanag na dala ni Lyra, napagtagumpayan nila ang mga pagsubok. Sa bawat labanan, nagiging mas maliwanag at mas malakas ang kanilang pagkakaibigan at pagtutulungan. Wakas. Sa wakas, nakarating sila sa bundok ng liwanag. Dito, natagpuan nila ang pusong liwanag, na kinakatawan ng isang diwa ng purong ilaw. Pero bumangon din si Shadow, na nagalit sa kanilang pagtuklas. Isang malaking laban ang sumiklab. At sa kabila ng takot at panghihina, ipinakita ni Lyra ang tunay na lakas ng pagmamahal at pagkakaibigan. Gamit ang pusong liwanag, nilabanan nila si Shadow. Lumikha si Lyra ng napakalaking ilaw na naglalaman ng lakas ng lahat ng pag-ibig at pagkakaibigan ng mga tao ng Erawan. Sa pamamagitan ng liwanag na ito, nagtagumpay sila na pawiin ang dilim at nagkasundo ang buwan at araw. Sa huli, nagbalik si Lyra kasama ang kanyang mga kaibigan sa Erawan. Nagdalamhati sila sa pagkapanalo, ngunit natutunan nila na ang liwanag ay dapat ipagsanggalang at ipasulong. Si Reyna Liwanag ay nagbigay ng parangal sa kanila, at itinaguyod ang isang bagong kaharian kung saan ang liwanag at pagmamahal ay namamayani. At simula noon, sa Erawan, ang mga tao ay nagtulungan para panatilihin ang liwanag. Hindi lamang sa kanilang paligid kundi pati na rin sa kanilang puso. Hindi na muling nagtagumpay ang dilim. At si Lyra, Thalia, at Ares ay naging simbolo ng pag-asa at pagtutulungan para sa henerasyon na susunod. Sa bawat pasikat ng araw, ang mga kwento ng kanilang pakikipagsapalaran ay muling umaawit. Nagsisilbing gabay sa lahat na hindi kailanman dapat mawalan ng liwanag sa kabila ng kadiliman.